Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 sa NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay ganoon din po ang magiging utos ng Pangulo. So ibig sabihin, Yusek, magkakaroon din ng sweeping review dito sa budget ng DOH, DH, at DILG. Kung meron po talaga. Kasi ngayon po, kailangan lang tignan. Hindi pa po natin masasabi na talagang meron mga anomalyang naisingit. Thank you, Yusek. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, clarification lang po. Yung sinasabi po kasi ni House Appropriations Vice Chair and Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na sina Secretary Vince na lang yung dapat na pumunta ng Kongreso instead na ibalik yung NEP sa DBM. Is that a better way of fixing kung ano man po yung nakitang mali? Or kasi initially sabi nila ibabalik yung NEP eh. Kasi nakausap din po natin ang DBM at ayon sa kanilang legal department, kailangan po talaga na through errata sheets lang po. Hindi na po kinakailangang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa Kongreso. So, yun po talaga ang dapat na proseso. Okay, so hindi po, kumbaga, it's not, hindi siya acceptable legally kung ibabalik yung NEP sa DBM. Is that it, ma'am? Yes, legally, hindi po sana ganon. Kasi madidelay po talaga masyado ang mga budget hearing patungkol dito.